So, hello guys! What's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ito na nga po guys, merong sinibak. Merong sinibak kasi palpak. Tama nga po talaga guys, no? Yung inilagak sa atin ng source na after po ng pag-grade sa controversial past po na si Kibuloy sa kanyang 3 compound, meron pong matatanggal, meron pong tatanggalin, sisibakin sa pwesto. Kasi po, ang nangyari, isa pong malaking kapalpakan ang ginawa nilang trabaho nung pag-grade nila doon sa Kingdom of Jesus Christ ni Kibuloy. Walang problema doon sa PNP SAF guys na mga nag-grade. Walang problema kasi kumpleto ang papel. Pero guys, magtataka kayo, di ba, inisplok ko sa inyo nung nakaraang araw. After ng content ko na mayroong isang trabahante ni Kibuloy, di umano, ang nag-splok sa atin na nandyan lang naman talaga si Kibuloy sa Davao. Hindi naman po siya nagtatago, nandyan lang talaga si Kibuloy sa Davao. Which is, ang ginagawa po nila is, hinaharang lang po talaga ng mga kulto ni Kibuloy ang mga pumupuntang otoridad sa kanya para, hindi mahuli. Yan nga po yung inisplok sa atin ng, trabahante ni Kibuloy. Which is, itong trabahante ni Kibuloy ay isa po nating kaibigan. Nandoon po si Takero nung pag-uusap namin. Yung inisplok po, yung kwento niya na yun po yung version niya. Na nandun lang naman po pala sa Tamayong, sa Glory Mountain, itong si Kibuloy. Kaya nga kahit kami nagtaka, diba, na bakit alas 4, meron ng tao dyan? Ano yung meron? Paano nangyari yun? Basta ang sabi niya lang sa amin, yung disipyo daw po, napakamot sa ulo. Hanggang doon lang yung sinabi niya, yung disipyo napakamot sa ulo nung pumunta sila sa compound ni Kibuloy. At ang malala po dito guys, nung pagpunta nila sa compound ni Kibuloy, di ba makikita nyo, ang dami na agad mga taong nakaabang. Doon pa lang magtataka kayo na meron talagang mali. May mali. Which is, ito na nga po guys, di ba may sources tayo na nag-splok sa atin na merong hudas doon sa PNP. So ngayon, sino yung hudas na tinutukoy natin? Wala po tayong papangalanan, pero tingnan nyo guys, meron pong nasibak. Hindi ko sa sinasabi na itong mga taong to yung hudas or tumimbre kay Kibuloy, pero ang tanong dito, sinibak kasi merong nagawang kapalpakan. Yun. Anyway, ito guys yung balita ngayon. Itong si Aligre Martinez, pakita ko sa inyo yan. Kabago-bago pa lang niya na regional director ng PNP doon sa Davao region. Yan. Sinibak agad. Pinalitan. Sino yung pumalit? Itong si Brigadier General Nicolas De Lasso Torre. De Lasso Torre. Tama ba ako ng pagbagkis? Yan. Yan po yung ipinalit. Dati ito. Yan. Yan yung namumuno. Kabago-bago lang din yan guys. Bago lang din yan kaso wala hindi maayos yung yung trabaho. 'Di ba? Yan, bago-bago lang yan. Pinalitan po siya ngayon ni Brigadier General Nicolas De Lasso Torre. Yan. Para sa akin, tama lang naman guys, na palitan kapag alam mo namang ilang beses nang nakagawa ng mali. Lalo pat may mga allegedly ngayon na itong si Martinez, yan, ay isa daw pong close ni Kibuloy. Allegedly lang naman yun. Hindi natin sa kino-confirm. Isa daw pong close ni Kibuloy. So, syempre, dahil nga sa mga chika boom boom, parang ang nangyari kasi guys, inutusan niya lang yung PNP SAF for the script ba? Parang ganun. Yung parang, hindi ko naman sa sinabi siya nag-utos yung PNP SAF, pinapunta nila doon, and then after, wala namang connection yan dyan sa PNP SAF, pero pinapunta yung PNP SAF doon, pero ang nangyari, may tumimbre na. Which is, hindi nga natin alam kung sino yung tumimbre, diba? O wala akong pinangalanan. So, para sa akin, tama lang naman na palitan. Kung alam natin may naamoy tayong hindi maganda, medyo umaalingasaw, palitan na natin ng bago. Para nang bigyan din natin ng chance yung ibang magagaling na general na patunayan ang kanilang sarili. Kasi guys, hindi nahuli si Kibuloy Kung hindi nga nahuli si Kibuloy sa first attempt, how much more pa kaya sa pangalawa kung sila pa din yung mga nandyan. So kailangan kailangan magkaroon ng ng cleaning up
'Diba? O pwede nga reshuffling, 'di ba? Palitan lahat ng tao diyan eh. Pero yun guys, pinalitan po siya ni Brigadier Nicolas Deloso Torres. So ito yung balita. Panood muna natin sa inyo. Nasaan na yung balita? Dalawa kasi yung balita ngayon eh. Yung NBI chief bago na din. Tapos yung mga Davao Police, ito. Wait lang, pakinggan nyo. The Regional Police Director of Davao, Brigadier General Aligre Martinez, relieved from his post Friday. 12 personnel from the Criminal Investigation and Detection Group and Special Action Force were also sacked. That decision came after over 100 policemen raided the properties of fugitive Pastor Apollo Kibuloy Sunday to serve arrest warrants. Senator Robin Padilla plans to file a resolution probing the operation. Ito, niya, si Padilla, baliw yan eh. Yung mga pulis daw na kakasuhan niya. Yung mga pulis na walang parang hindi daw makatao. Yung ginawang pag-raid doon kay Kibuloy, kakasuhan niya. Pero yung punto natin dito guys, yung general ba to? Hindi eh. Tawag dito, yung regional director ng PNP ng Davao Region ay pinalitan na. Kaya sa mga politician diyan, ako warning ko lang to, sa mga politician diyan na sinusubukan nyo ang ating gobyerno, itong si Padilla, si Amy Marcos, si Sara Duterte, yan. Kayong mga taong kayo, alam ko mga malalaki kayong tao eh. Sino ba naman kami? Pero hindi nyo kakayanin ng gobyerno. Kagaya nga ng sabi ng inisplok ng ating kaibigan, ang sabi niya, matapos na lang ang termino ni President Marcos, hindi pa daw mahuli si Kibuloy. So meaning to say, sinusubukan nyo nga ang gobyerno. Kung hindi mahuli si Kibuloy sa loob ng 6 na taon ni President Marcos, meaning to say, may big fish nga sa likod. May malaking tao. Amy Marcos, ikaw ba yan? Ha? Na inilagak mo dito sa kapulisan, tapos yung pulis ang tumimbre? Yung connect the dots na lang ba guys? Connect the dots na lang ang gagawin natin dito. 'Di ba? Si Amy Marcos alas 4 pumunta doon. Anong ginagawa niya? Madaling araw sasabihin niya napadaan daw siya. Imposible napadaan ka. Anong ginagawa mo doon? Wala naman kaming nakita na meron kang gagawin doon, meron kang pinamigay na iyuda. Alas 4 dumaan ka doon. Like for what? Hanggang doon lang guys yung isplok niya eh, na napadaan lang daw siya doon. Ano yung ginawa mo doon? Madaling araw, napadaan ka. Ano yung ginawa mo doon? Madaling araw. Diba? Narinig nyo itong ni Amy. Nasaan na ba yung video ni Amy Marcos? Ito pakinggan nyo. Dumaan ako sa Davao. Dumaan ako sa Davao. Pakinggan nyo nga ulit. Dumaan ako sa Davao. Eksakto nung araw na yon. Andun ako sa Davao at ako'y nasinda kasi ang dami-daming SWAT, CIDG sa airport, sa Caterva, yung mga SAF batalyon. Nakita ko yung 2, 3 ba na PNP helicopter, may kasama pang drone, may mga sniper ba sa tuktok ng mga building. Ako'y natakot. Talaga naman, kakabahan ka ng todo at yung Davao City naging pawang war zone. Bakit naman nagkaganon? Kinayangan ba talaga yun? Guys, doon pa nga lang magtataka kayo. May nakita daw siya mga sniper doon sa tuktok. Di ba sabi mo napadaan ka lang? At saka bakit mo alam? Bakit mo alam? Di ba? Nagigets niyo yung punto ko? Kaya nga sa mga politician na hinahamon ng ating administrasyon, wag niyo po nga hamunin si PBBM. Wag niyo hamunin itong gobyernong ito dahil talagang hindi kayo magtatagumpay. Yun guys. Yun. Anyway, it's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.